Napakapo natin ang Panginoon. Yes, malakas na palakpak. Maraming absent. Bakit kaya? Okay, praise the Lord. So what is ecclesiology? Kanina, ang sabi ni sister, nag-aaral ng psychology sa study of mind and behavior. Yeah. So it's the study of mind and behavior. So pag nakatapos si sister ay magiging psychologist siya. Malalaman niya kung ano ang sa pamamagitan ng pagka-counsel niya. Alam niyo, yung mga psychologist, sa pamamagitan ng pagka-counsel nila, nalalaman yung behavior ng tao, anong problema ng tao. Dito naman, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng ecclesiology. Okay, ano ba ang ecclesiology in a Greek term? Ecclesiology from the Greek ecclesia, church. Pag sinabing ecclesia, ibig sabihin yung church. Ang pagkakaintindi ng iba, ang church daw ay yung building. No, hindi po. Ang church po ay yung mga nandoon sa loob ng building. Okay, yan po ang pag-aaralan natin. Ano ba ang magiging attitude, ang magiging character ng mga ecclesia o the church. And logos, discourse. Ang ibig sabihin ng discourse is the analytical and constructive study of the self-understanding, sabi doon, of the Christian church in its varieties of forms and practices. Yan. Ito din daw ay pag-aaral patungkol sa sabi dito, understanding of the Christian church in its varieties of forms and practices. Marami kasing klase ng church, di ba? Ayan yung Jehovah's Witnesses Church. Yan yung mga Mormon Church. The Roman Catholic Church, kinoconsider po nila yan na Christian Church. Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist. Di ba? At doon pa sa mga evangelical churches, the Baptist, the Methodist, to name it, napakadaming mga churches. Pero ano ba talaga ito? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ecclesiology? Kailangan pag-aralan po natin in a biblical principles. Ito yung sinabi ni Jesus. Ito yung church na totoo na sinabi ni Jesus during his time. Sa Matthew chapter 16 verse 18, di ba pinamemorize ko ito sa inyo? Kung may magtanong, ano bang klaseng church kayo? Kung sakali, paki-flash ng ating Bible. Okay, good morning po. Madam Terry, Sister Terry. Okay? Super. Okay lang. Sige po. Okay, praise the Lord. So, Matthew chapter 16 verse 18, dito po natin kukunin yung pag-aaralan nating ecclesiology. Yan. Okay. And I tell you that you are Peter. Ilang beses ko na sinabi ito sa inyo mga kapatid. Ulitin ko ulit. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it, and the gates of hell will not overcome it. Good morning, mga kapatid. Praise God. Sabi nga it's better late than never. Amen. So, praise God. Our God is so gracious. Okay, so totoo lang. Laging gracious ang ating Panginoon. Actually, kasi simula ng mensahe natin. But the next time, mga kapatid, ay atin pong panatilihin ang punctuality. Ang start talaga ng ating service is 10. From 10 o'clock is nag-start na tayo ng para dumami pa, tayo ay mag-grow in the Word. Okay? Dumami ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. 10 o'clock, nag-start na po tayo. Okay, ito po yung church na ating pag-aaralan. Okay. May meaning pa ba yung blessing, please? Okay. Meron pa yung yan. Ecclesiology is the study of the church. Yan. Kanina, ang sabi yung psychology is the study of human behavior. Okay. Dito naman, ang ecclesiology is the study of the church, both as a physical institution and as
a spiritual community. It encompasses the theological doctrine of the church, its rules in salvation, its relationship to Jesus, its structure, and its practices. Okay. So kung makikita po natin, doon sa verse na binasa po natin, ito po ang practice ng mga mananampalataya noong araw, kaya doon natin kukunin ang kahulugan nitong ecclesiology. At kung titingnan po natin talaga, ito po ay pag-aaral patungkol sa church. Okay. Kayo naman, tayong lahat ay galing tayo sa lumang pananampalataya. Anong meron sa lumang nating pananampalataya dati? Kasi dito, may ilan dito na talagang hindi naman talagang Kristiyano na. Nung ipinanganak ay mana. Sino dito yung ipinanganak na talagang ang mga magulang ay, halimbawa, ang mga magulang ay mga pastor na naglilingkod na sa Diyos. Sino yung mga pinanganak na ganon? Ang mga magulang. Ayan. The Regner family. Hindi sila nakaranas ng ibang uri ng church na kinabibilangan nila. Okay. Ako ay dating Roman Catholic. Lumaki ako sa school na Roman Catholic. Okay. At ang akala ko, doon ako mamamatay. Sabi nga ng iba dito ako pinanganak, dito ako sinilang, dito ako mamamatay. Sarado kandado. Okay. Sarado kandado. Okay. Hindi mababasag. But praise God, one day, ako po ay nagulat na lamang dahil nakilala ko ang Panginoon sa tamang pamamaraan. Okay? Na-born again ako. Hindi po ako nakaranas po ako ng pagbabago ng buhay, pagbabago ng kaisipan. Ayun po yung sinasabi ng Biblia that if any man be in Christ, he is a new creation. He is a new creature. Sabi doon, all things has passed away. Behold, all things becomes new. Hindi ito agad-agad. Hindi po, sabi ko nga kanina sa pag-aaral namin ng church ethics, ay hindi po ito overnight na nangyari. Wala pong ganun na pangyayari na pagkagising mo ay naging bagong nilalang ka na. Hindi po. That's why we have the Holy Scripture. Ang Holy Scripture, ang Bible, ito po yung kagamitan ng Diyos para malaman ho natin ang instruction niya. At kapag naintindihan at nalaman po natin ang kanyang mga salita, doon po tayo nababago. Kaya nga sabi sa 1 Peter, sabi doon, we are changed by the incorruptible seed of the Word, which is the Word of God. Tayo'y binabago ng hindi nabubulok na salita ng Diyos. Okay, amen? Maaring ang Bible ay mabulok. But, the word that is written therein ay nailagay natin sa ating mga kaisipan at sa ating puso, hindi po yun mabubulok. Yun po yung magbabago sa atin from glory to glory. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Biblia, nabubulok po yan. Okay, katulad ng mga pag-aaral natin nung nakaraan sa church history. Sinunog ang Biblia for quite long time. Kaya nagkaroon ng dark age. Okay, parang for 400 years ang Panginoon ay, ang Diyos ay parang wala siyang pakialam sa mundo. Okay, dahil sinunog po ang Bible, ang daming pagbabago na nangyari. But praise God, doon sa mga nag-preserve ng salita niya, doon sa mga nakasulat, tapos inukit nila sa kanilang puso at kanilang kaluluwa, nag-produce ulit ang Diyos ng maraming Biblia sa kapanahonan natin ngayon. Kaya sa inyong mga lugar, mayroong Bible na Bisaya, may Bible na Ilocano, may Bible na Cebuano, may Bible na Chinese, lahat. Wala na tayong excuse pagdating ng araw. Pagdating ng araw, pag siningil na tayo ng Panginoon, Lord, walang nagpahayag sa akin ng salita mo. Lord, walang nagpastor sa akin. Lord, walang nag-share sa akin. Wala tayong excuse kasi
Pinrovide ng Lord ang lahat. Kaya, itong salita ng Diyos, kahit pa mabulok itong written word, itong logos, but the rema is still there. Okay, pagka na-preserve natin ang salita ng Diyos, kaya nga yung mga memory verse tayo, di ba? Pag na-memorize natin ang mga salita, pag marami tayong na-memorize na salita ng Diyos, yun po yung hindi nabubulok. Yun po yung gagamitin ng Diyos sa atin to change our lives. Amen? Okay. Dito sa ecclesiology, pag-aaralan po natin yung about the doctrine, the teaching of the Bible, okay, the teaching of the church, the role of the church in its salvation, sabi doon, ang kanyang relationship with Jesus. Kumusta yung relasyon kay Jesus? Okay, mga kapatid, kumusta ang relationship nyo kay Jesus? Lumalago ba? Okay, lumalago ba to? O nagdi-decrease? O hindi na natin maintindihan si Jesus. May mga tao hindi naintindihan si Jesus eh. Okay, sabi nila, si Jesus ay isa lamang propeta, si Jesus ay isa lamang tao. Sino naniniwala kay Jesus na siya ay Diyos? Pakitaas ang kamay. Kita nyo, naintindihan nyo na si Jesus. He is human, 100% human nung nandito sa lupa, but 100% God. Amen? God in three divine person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yan. Dito pag-alaman natin yung... Kaya ibabalik muna natin yung Acts chapter 2 verse 42. Tingnan po natin mabuti sapagkat dito natin talaga aalamin ang nakapaloob dito. Ano ba talagang pag-aaral itong iglesia? They devoted themselves. Nakita po natin mga kapatid, they devoted. Ano yung salitang devoted? Ha? Ha? Dedicate. Yan, dedicate. Itinalaga nila ang kanilang mga sarili. Okay. So, maaaring ang iba sa inyo ay wala pa tayong knowledge about the dedication. Okay. Kaya, paminsan-minsan lang tayo dumadalo ng church. Pero sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ganyan po yung practice ng mga early Christian in the Bible. Kaya yung ating pagiging mananampalataya, ang ating pagiging Christianity sa panahon natin ngayon, dito po ito nakaugat. Ito yung sinabi ni Jesus doon sa Matthew 16:18. I will build my church, na kapag tayo nakaugat sa katuruan sa Biblia, even the gates of Hades or hell will not prevail against it. Hindi makakapanaig po sa atin anumang bagay, even the gates of Hades or hell. So, yung mga mananampalataya noon, lagi silang nakikinig, lagi silang nagpapaturo through the apostles' teaching. Ano ba yung mga apostles' teaching ng mga panahon? Nandiyan sa Bible. About the breaking of the bread, about prayer, about the gospel of our Lord Jesus Christ. Wala nang ibang gospel silang ipinipreach, kundi pare-parehas po sila. Ngayon, marami pong gospel ang pinipreach. Di ba? Merong prosperity gospel. Ano pa? Merong false gospel. Ayan na, kaya maraming nadadaya sa kapanahunan natin ngayon. Okay? So, maraming pumapasok sa iba't ibang uri ng religion. O, kasi, naturuan sila ng mga katuruan din ng iba't ibang klase ng religion. But to us, ang ating pong pinag-aaralan is about the apostles' teaching, which is the teaching of the Bible. And to fellowship, ang pakikipag-ugnayan natin sa bawat dito sila nakaugat. Sila nung araw ay nagmamahala, nagtutulungan, at itinataguyod nila ang kaharian ng Diyos sa mga tao nung araw. Eh ngayon, sa loob ng church, nag-aaway-away ang mga member. Okay. Ang pastor, pag hindi na nagustuhan, pinalalayas. Okay. Kinabumuhian ang bawat kapatid sa Panginoon. Hindi na uso ngayon yung tinatawag na martyrdom.
Dapat maging sa panahon natin ngayon, dapat maging martyr pa rin tayo sa kinakabilangan po nating church. Amen? Okay. Sino ba talaga dito ang totoong BICCM? Pakita sa kamay. Mga member ng BICCM. Wala pa kalahati. Yung hindi nagtaas ng kamay, uwi na kayo. Kaya nga, pag-aaralan natin ito para maintindihan natin ano ba ang nature, ano ba ang practice natin. Okay. Hanggang sa matuklasan natin na pagdating ng araw na talagang dadalhin mo ang pangalan ng BICCM. Amen? Victorious International Christian Church Mission. Kahit saan ka magpunta, ako po ay, sa totoo lang, lagi ko talagang pinagyayabang itong GIL na kay Brother Eddie Villanueva. Sa totoo lang mga kapatid, pag iyan sila ay napunta sa isang lugar na walang GIL, yung member na ito, talaga na-instruct ito ng leadership ng GIL, na kapag wala ka pang church na, wala pang GIL sa isang lugar, punta ka sa pastor, magpaalam ka, pastor, ako po ay member ng GIL. Ang inyong church ay iba ang pangalan. Pwede ba akong makipag-interfellowship sa inyo? Ang tawag doon, interfellowshipping. Nakikipag-interfellowship ka muna for the meantime. Wala pang GIL. May ano po yon, may tawag dito, may time lang po na kung kailan siya, hanggang kailan siya doon. At pagkatapos, ito pong member na ito, magandang upbringing po ng GIL. Kasi matagal din ako dumalo sa GIL, nag-interfellowship din po ako dahil itong mga anak ko, si Maygret at saka si Jaire, nag-aral po yan sa GIL Molino nung nag-elementary po sila. From, Jaire, nag-aral sa GIL, grade 1 hanggang grade 4. O, 3 taon ako nagpag-interfellowship. Nakita ko po ang ang kanilang gawain, napakagaling ng leadership. Biruin mo, minsan napunta ako kasi maaga ang klase nila, 6 o'clock ng umaga. May grupo na papaalis doon sa school at doon kasi yung school nila, nandun na rin yung church. May mga edad na, nasa 60s and above. Nagtanong ako, sabi ko, Nay, parang bakit kayo tuwing umaga nandito kayo? Ay, may ano kasi kami. Meron kaming dawn watch. Alam niyo yung dawn watch? Okay. Na early in the morning prayer, matatanda na sila. Biruin mo, nag-start daw sila ng dawn watch is 3 o'clock hanggang 6 o'clock. Ba, ginagaya nila ang Panginoon. Which is, yun naman talaga sabi ng Panginoon, Christ-likeness Christ-likeness in character and, ano ba yun? Pag-aaral natin? Sa discipleship. Tapos, ang kanilang service is sa Sunday ay 3. Nag-start sila pag Sunday nag-start sila ng 5 o'clock hanggang 7. Kaya niyo po yun? Hindi. Hindi pa kaya ng BNCCM yung ganon. O kasi tayo nga, 10 o'clock hindi tayo makalating-lating. First worship service this Sunday, 5 o'clock to 7 o'clock. Second service, 7:30 to 10:30. Doon kami ng mga anak ko noon, mga maliliit pa sila nakakadalo sa second service. And third service, yun po, yung 10:30 to 1 o'clock. 3! Okay, grabe, sabi ko, Lord, bilib ako sa church. Maganda ang leadership ni Brother Eddie Villanueva. Okay. So kung makikita po natin, yan po yung practice nila. Okay. Yun ang practice ng GIL. Ang practice naman natin ay, okay, one service pa lang tayo. Kasi sa totoo lang, parang bago pa lang naman tayo dito sa Tauran Country. Pero one day, sa totoo lang mga kapatid, hanggang sa tayo po ay pag-uusapan natin ang makakabuti
development ng ating church, hanggang sa maranasan din natin ang pag-worship natin na para bagang yung ano ba, yung hindi natin tinitingnan yung oras. Okay, mga kapatid? Kasi kahapon, isa pang practice din ito ng Seventh-day Adventist. Okay, kahapon bumili ako ng tubig diyan, may tindahan, may malaking tindahan diyan. Yan ay mga din sila, mga member din sila ng Seventh-day Adventist. Yung mensahe natin, mga kapatid, ay series din ito. Medyo mahaba ito, kaya puputulin ko ito sa tamang oras. Bago mag-1. Bumili ako ng tubig, akala ko nga sarado, pero nagbakasakali lang ako. Sabi ko, ay, salamat, bukas kayo. Ay, sabi niya, kasi sir, minsan, ginagabi na kami talaga kasi ang sabat namin is Friday ng 6 o'clock to 6 o'clock in the morning ng Saturday, ng gabi ng Saturday. So one day talaga ang kanilang sabat kung titingnan natin. So ito din yung mga practice nila. Iba-ibang klase ng practice eh. Okay. Sabi ko, wow, sabi ko ganun, sinasarado nila ang kanilang mga tindahan para lang pumunta sa kanilang mga kapilya to honor God in their chapel, in their churches. Yun yung mga practice eh. Kaya pag-aaral, kaya study of the church. Ano ba talaga? Pero dito, sa ating pag-aaral na ito, titingnan natin ang sinasabi ng Scripture in the book of Acts. Ito talaga ang kanilang gawain ng araw. Sabi doon, apostles teaching, the fellowship, and the breaking of the bread. Okay, yung pag-break ba natin ng bread ay tama. Okay? And to prayer, nananalangin po sila. Lahat ba dito ay nananalangin? So pagka yung may month tayo na nananalangin tayo, di ba? Ang iba may umiiwas, ayaw. Kasi gusto kong puntahan, gusto kong maging ka-prayer partner. Ang bawat isa sa inyo, pero ang iba minsan ay umiiwas. Okay, so hindi pa natin talaga nararanasan. Doon nung araw, lifestyle nila yung prayer, talagang nananalangin sila. Nagpe-fellowship talaga sila. Yung fellowship na hindi lang nagsasama-sama, kundi inaalam kung ano ang mga pangangailangan ng bawat isa. Yun po talaga yung genuine fellowship. Pagtutulungan ng bawat isa. Ito po yung practice. Ito yung ecclesiology talaga kung pag-aaralan mo natin. At mas mainam talaga na maunawaan at maintindihan natin para ito maging practice ng BICCM. Amen? Actually, practice na ito pero malalim ba talaga, nakaugat ba talaga tayo? Okay? Sa mga talatang ito. Okay? So yan po ang ating tutularan, mga kapatid. Back to the slide, please. O yan. Yung isa, tapos na yan. Okay. Ito po, mga kapatid. Theological study. Pag-aaral po about ecclesiology. Sabi doon, ecclesiology examines the church doctrines, beliefs, and practices in relation to Christian theology. Pag-aaral daw ng mga katuruan ng doctrines. Ang doktrina ba natin ay nakabase sa Scripture? Okay. Ano ba ang mga doktrina? Sa loob ng church, marami. Water baptism, Lord's table or Lord's supper, ang dami-dami pa. Ang daming mga doctrines. At sa panahon mo natin ngayon, iba-ibang mga churches na kinukonsider na ang mga churches na ito is Christian churches. Okay. Iba-ibang mga doctrines. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung mga nakaraan na pag-aralan mo natin, ang church history, nagkaroon po ng pagbabago. Okay. Naturuan ng iba ng manalangin sa mga santo at sa mga santa. Okay. Prayer for the saints. Okay. But the Bible explains to us, sino ba yung mga saints? Okay. Sino ba yung mga saints? Sino ba yung mga santo?
sa Biblia. Mga believer, tayo po ay consider ng mga saints. Yung po ang tawag sa church. Okay, yan po ang tawag sa iglesia. Tayo po yung mga saints. Halimbawa ikaw, Jason, saints ka, pupunta ako sa'yo, mananalangin ako sa'yo. Mananalangin ako sa'yo. Yan pa, marami nagturo yan eh. At gagawa sila ng ribulto at yan si Santa Monica. Siya ay pag nanalangin ka dyan, kapag ikaw ay hindi nagkaanak, hindi nabubuntis, pag nanalangin ka dyan, mabubuntis ka, magkakaanak ka. Ang gagawin naman ng Diablo, sige, ano yun ng Diablo? Para maniwala ka kay Santa Barbara o Santa Monica. Pero hindi po yan ang turo ng Bible. Kapag ikaw ba'y nanalangin, kailangan may kaharap? We are studying the doctrines of the church. The real church of Jesus Christ. In Matthew 16:18. So hindi po ganon. Nagagalit ang Panginoon. Tingnan po natin sa Exodus chapter 20 verse 4. Tingnan natin sa chapter 20 verse 4 ng Exodus. Sabi doon, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw daw ay manalangin, huwag kang gagawa ng image in the form of anything. Okay? In the form of anything, sabi ng Panginoon. In heaven above or on the earth beneath. Huwag kang gagawa ng image para harapin sila at manalangin sa kanila. God is a spirit. Gusto ng Diyos makipag-usap tayo sa Kanya ng spirit to spirit. Amen? Amen ba mga kapatid? Amen. Walang kaharap na ribulto o anumang image. May sumpa kasi yun eh. Sabi sa verse 5, you shall not bow down to them or worship them. Sabi ng Panginoon. Doon sa image, sabi ng Panginoon, kung gagawa ng image, you shall not bow down to them. Ang dami nagbabow down, di ba, sa mga image. Or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Nakita po, siloso pala ang Diyos natin. Siloso siya kasi siya lang ang nag-iisang Diyos. Kapag meron pa tayong, marami pa tayong Diyos-Diyosan, doon siya nagsiselos. Amen? Amen ba mga kapatid? Dapat isa lang tayo, isa lang ang Diyos natin, walang iba kundi ang ating Diyos na dakila. Amen? Okay, jealous God siya, punishing the children of the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Okay? Kung sa pagsamba mo sa Diyos-Diyosan, dahil namumuhi ka sa Diyos sa totoo, kasi ang Diyos na totoo, hindi natin nakikita eh. Hindi natin nakikita eh. So, ang ano talaga ng maraming tao, gusto nila may nakikita sila para ma-express nila ang kanilang paghanga o pagsamba sa isang bagay, sa isang Diyos. Pero ang Diyos natin po ay hindi natin nakikita. But we can feel Him. We can experience the goodness of God in our lives. Sa ngayon siguro alam ko o siguro kayo rin mismo ay natuklasan nyo na ang Diyos talaga ay hindi ribulto. Amen? So yung ginawa nilang ribulto, yun yung mga early church before. Kaya sabi ni Pedro noon, may lumuhod sa kanya. Dahil nung nagpagaling siya ng may sakit, may lumuhod sa kanya, sabi niya, hey, tumayo ka dyan, tao rin ako na katulad mo. Sabi ni Pedro. Tumayo ka dyan, huwag kang lumuhod sa akin. Tao din ako na katulad mo. Ang luran mo, walang iba kundi ang Diyos na dakila sa lahat. Amen? Ang ating Panginoon Jesus. Umulan. Amen. Tayong blessing sa Panginoon kasi umulan. Yan. The doctrine. Yan, nabulol na naman ako.
Yan ang pinag-aaralan natin. Yung practice, ano ba talaga? Saan ba tayo lalagay? Okay. So ngayon, natuklasan natin ito, ipagpatuloy natin yung practice na ito. Nandito tayo, nagpupuri tayo, wala tayong mga image, wala tayong mga idols dito. Amen? Ang idol natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Which is the head of the church, the head of BICCM, the Lord Jesus. Siya yung namatay, siya yung napako sa krus, siya yung nagbayad ng mga kasalanan ho natin. Siya po yung object of worship. Siya yung object ng ating doctrine. Siya po yung ating principle. Siya po yung katuruan natin. Walang ibang Panginoong Diyos ang kanyang mga salita na nagpapahayag patungkol sa Kanya. Amen. Hallelujah. Yan po. Back to the, sabi doon. Yan po yung theological study. Kailangan maintindihan doon natin. Okay? The church doctrines, ano yung belief? Ano yung beliefs natin? Ay, ano yung paniniwala natin? Ano yung pananampalataya natin? Okay, di ba? Yung mga beliefs ng ibang church, ano ba? Iba-iba. May naniniwala sa purgatorio. Nanay Naida, pag ikaw ay pumanaw na daw, ikaw ba ay nakakatiyak na sa iyong buhay, Nanay Naida? Na kung saan kali kayo pumanaw ay pupunta ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang iba hindi pa. Ang ibang doktrina hindi. Pag ikaw po namatay, pumanaw, may stop muna ang iyong kaluluwa sa purgatory. That's the doctrine. That's the teaching. Tapos, yon. Dahil nandun sa purgatorio, ang iyong kaluluwa, ipapanalangin ka ngayon ng iyong mga kamag-anak dito sa lupa. Sa tuwing kaarawan mo, babayaran mo yun. Babayaran yung sa tuwing kaarawan ng namatay para matransfer ang kanyang kaluluwa sa langit. Totoo ba yun, mga kapatid? Teaching ba yun ng Bible? Hindi po, mga kapatid. Yun po yung mga pagbabago, madami po mga beliefs. So kapag yun ang iyong beliefs, actually noon, ganun din ang aking paniniwala kasi yun ang aking namulatan eh. But praise God because of His grace in my life. Nabuksan ang aking kaisipan when I study the Bible. Hindi pala ganun. Ang sabi ng Biblia, it is appointed unto human being to die once and immediately the judgment. O, paano kung wala ka sa Panginoon? Hindi na bago ang buhay mo dito sa lupa. Judgment ang sabi to. Whether you done evil and good, ang sabi doon, kung ano yung ginawa mo nung nabubuhay ka pa sa lupa, yun ang tatanggapin mong judgment sa Panginoon. O, hindi mo tinanggap si Jesus, hindi po sinampalatayanan si Jesus. Diba? Sabi ni Jesus, I am the truth, the life, and the way. No one comes to the Father but by me. Eh kasi kung religion ang makakapagligtas po sa atin mga kapatid, eh hindi na namatay si Jesus sa atin. Napakasimple lang, di ba? Hindi na sana si Jesus nanaog dito sa lupa para mamatay sa ating mga kasalanan kung sa religion lang ang tayo maliligtas. O sa mga iba-ibang klase ng forma ng religion. That's why we study this ecclesiology para maintindihan po talaga natin the doctrines, the beliefs, and the practices, and the relation to Christian theology. Mga kapatid, the beliefs and the practices, anong mga practice natin? Ano may ginagawa natin bilang mga mananampalataya? Ang iba, marami pa mga practices, di ba? Kailangan na from doon sa dulo ng simbahan ay lumakad ka ng paluhod. Mga practice nila. Para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan, kailangan magpinitensya ka. Magpadugo ka, magpapako ka din sa krus. Totoo ba yun? Hindi. Di ba? Hindi totoo yun. Hindi ko kinikriticize ang ibang religion, hindi ko kinikriticize.
Itinuturo ko lang sa inyo yung tama. Kung ano talaga ang ecclesiology, study of the church before, makita po natin yan. Binasa na po natin yung scripture. Ang mga tao pumupunta sa church, nagpapaturo sila sa mga apostol ng ano. Ginagawa nila yung apat na bagay. Fellowship, apostles teaching, breaking of the bread, and prayer. Hindi talaga nila, nandun talaga sila nakapaloob. Kaya makikita po natin ang Christianity does very strong. Kahit na sila pinapapatay, kahit sila inuusig, hindi po sila na-overcome. Lalo pang dumadami ang mga church noon. Lalo pang dumadami. As long as they are persecuted, lalo silang pinadadami. Kasi patutuo sila eh. Bakit hindi nila gini-give up ang pananampalataya na yan? Pinapatay na natin sila, bakit hindi nila i-give up yung pananampalataya nila? Sa sobrang devoted nila sa mga practices noong ano. Eh ngayon, baka may pumunta dito, kung sakali lang ha. Eh sabi ko nga po sa inyo, pagdating ng araw, maraming maraming magdi-deny sa kanyang faith. Sinasabi ng Biblia eh, lalo na pag itong Antichrist ay naghari na sa lupa. Biruin mo, wala ka ng pagkain, Christian ka, pupunta ka sa grocery, bibili ka ng pagkain sa palengke. Patingin nga ng palad mo, may 666 ka ba? Oh. Patingin ng noo mo, may 666 ka ba? Kung may 666 ka, pwede kang bumili. Pero kung wala kang 666, hindi ka makakabili. Oh, kasi Antichrist na ang mag-ahari sa mundo eh, during the time eh. During the time of tribulation period. Matitiis mo ba, Brother John, na magutom ang iyong pamilya? Hindi. O di bibili ka ng pagkain. O kaso, Antichrist, ano ka, tatatakan ka ng 666, papayag ka? Hindi ka makakabili ng pagkain kung wala kang 666. Sa palagay mo, i-deny mo ba yon o itutuloy mo pagiging Kristiyano mo? Tutuloy. Praise God. Palapakan natin si Panginoon sa buhay ni Brother John. Ganun din naman eh, mamamatay din lang naman tayong lahat eh. Hindi panindigan mo na ikaw ay mananampalataya. Amen? Kung sakali man ha. Kasi I believe na kung dumating man yung panahon na yon, ang totoong mga mananampalataya ay wala na dito sa lupa. You will be caught up. Ang tawag po doon sa teaching ngayon is rapture. Okay, i-caught up ka na. I-rapture ka na ng Panginoon. Sila yung may iiwan, sila yung magdudusa. Kaya yung mga 50-50 na commitment, delikado po yan. Pagdating ng araw, ay maaaring i-deny mo pa ang Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, sabi nga eh, maging martyr na tayo. Amen? Hindi pa dumarating yun, martyr na po tayo para pagdating ng araw ay makasama, makot up tayo ng Panginoon, isasama tayo ng Panginoon. Buhay! Sabi ng Panginoon, pagdating ng Panginoon in His second coming, yung mga mananampalataya na namumuhay sa kalooban ng Diyos, hindi hahayaan niya ng Panginoon ng Diyos na maghirap sa tribulation period. Pero iba i-rapture tayo, hindi tayo maghihirap. Ang iba maghihirap dahil walang tunay na paglakad sa kalooban ng Diyos. Okay, yan po yan. Pag-aralan natin mabuti ang mga doktrina, beliefs, and practices in relation to Christian theology. Okay, meron pa yun. Ibalik mo yun. What is the nature of the church? It expresses the church identity as a community of believers, its purpose and its relationship to God and the world. Ito po yung nature natin. Ano ba yung nature sa Tagalog? Ang kalikasan ho natin. Likas natin. Ano bang identity natin as a community of believers? Dapat iba ang identity natin sa mga hindi mananampalataya. Hindi tayo magkaparehas. Iba ang mga mananampalataya sa hindi mananampalataya, di ba?
Di ba sabi sa 2 Corinthians ba yun? Do not be equally yoked together with the unbelievers. For what partnerships with the true God and Belial, ang sabi po ng Biblia. Ano ba ang relationship ng sumasamba sa totoong Diyos at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Wala. Wala pong ano yun. Dapat magkaiba ang buhay mo natin. Tayo po, ang sabi ni Jesus, you are the light of the world. Hindi po tayo ang hindi tayo kadiliman, kundi you are the light of the world. Tayo ang liwanag. Amen? Hindi tayo yung kadiliman. Hindi nakikita sa atin ang kadiliman, kundi nakikita sa atin ang liwanag. That's the nature of the church. Our identity as community of believers, dapat makita sa atin ang liwanag. Its purpose. Ano ba ang purpose natin? Sa palagay mo, Brother Luigi, ano ang purpose mo? Bakit tinawag ka ng Panginoon? Yan, nagtatawag na ako ng mga pangalan. Okay, I'm sorry. Ano lang, mga kapatid, gusto ko lamang, may purpose po tayo. Okay, may purpose po tayo. Kaya tinawag tayo ng Panginoon para ipakita sa mundo, para ipakita sa dyablo na tayo ay totoong tinawag ng Diyos, totoong chosen by God. Amen? Kaya ipapakita talaga natin ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Ang relationship natin sa Diyos at ang relationship natin sa mundo. Okay. Sabi ni Jesus, you will be hated because of me. Okay. Kung namumuhay tayo kay Jesus, sabi ng Panginoon, you will be hated of all because of me. You will be persecuted. You will suffer persecution, lahat ng pag-uusig. Hindi yung inuusig ka dahil sa ginawa mong kasalanan, that's wrong. Inuusig ka dahil sa paglakad mo sa Panginoon. Inuusig ka dahil sa pamumuhay mo ng matuwid at banal sa harapan ng Panginoon. And the world will hate us, sabi ni Jesus, before the world hates you, consider that it hates me, sabi ni Jesus. Namuhi na ang mundo sa akin. Ngayon, kung kayo ay kinamumuhian ng mundo, sabi ni Jesus, namuhi na sa akin. So, we are the followers of Jesus. Amen? Amen, mga kapatid. Kaya pag sinusundan natin si Jesus, sigurado yan. Gagawin din sa atin ang gagawin ng mundo. That's the nature. Iba po ang ating buhay. Okay, next slide. At malapit-lapit na po tayo. Itutuloy po natin yan kasi marami pa po tayong dapat na gawin, dapat na maunawaan about the church. What is the function of the church? Ecclesiology investigates the church's role in salvation, its mission of evangelism and discipleship, and its contribution to society. Okay. Unahin natin, ano ba ang contribution natin sa sosyedad natin ngayon? Tayo ba ay magiging exclusive na lang? Wala akong pakialam sa nangyayari. Hindi po. Dapat may pakialam po tayo. Halimbawa, palapit na po ang eleksyon. Hindi ka ba boboto? Sino pong hindi boboto? Pakitaas ang kamay. Okay. Ako boboto ako, pero boboto ako. Pipiliin ko yung iboboto ko. Hindi tayo pwedeng makinig sa kasinungalingan ng mga politiko. Maraming mga politiko ngayon sinungaling, di ba? Okay, maraming politiko ngayon. Maraming politiko ngayon namimili ng boto. Sabi ng iba, payo ng iba, kunin mo yung pera, huwag mo siyang iboto. Mali pa din. Mali pa din po yun. Hindi po yun ng tamang ethics. Nag-aaral kami kanina ng ethics, Christian ethics. Mali pa rin ethics yun. Kunin mo yung pera, pero huwag mo siyang iboto, eh di nagkasala ang nagkasala. Kasi nanloko ka eh. Nanloko ka ng tao eh. Okay. So nakita po natin, napakaraming advice, napakaraming ethics na ibinibigay sa atin, binabato sa atin ang mundo. Pero ang ating susundin po is Christian ethics. Amen? Church ethics. Yung totoo, yung righteousness.
Pagka may lumapit sa iyo at binigyan ka ng pera, paano yan? Wala akong pera. Natukso ako, pastor eh. Tapos nag-confess na lang ako sa Lord kasi sabi ng Lord, 1 John 1:9, pahayag mo yung mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Eh, may knowledge ka na dun eh. Sabihin mo lang, pag may lumapit sa iyo, sir, hindi ako kayang bilhin ng boto. Hindi ako pwedeng bilhin. May freedom po ako sa pagboto. Pag gano'n na sinabi natin, understood na yun ng politisyan na ang tao ito ay marunong. Amen. Huwag tayo padadala doon. Okay. So yun ang ating, for example lang po yun sa sosyudad. O, sa mga nakikita natin sa paligid doon natin, wala ba tayong pakialam? May gumagawa na ng kabuktutan sa mga katabing bahay natin, gano'n, di ba? Pero wala tayong pakialam. Of course, sasabihan po natin sila, ibibigay natin, may pakialam po tayo. May pakialam tayo sa gobyerno, may pakialam tayo sa lahat ng bagay. Kasi society yan eh. Okay. So doon naman sa pag-i-investigate, yan. Ano ba ang pag-i-investigate natin? Paano ba tayo nag-i-investigate? Ano ba ang role natin about the salvation? Paano ka ba naligtas? Paano i-investiga ng kaligtasan na tinanggap po natin? Tayo ba ay once saved, always saved? Tayo ba ay, tawag nito, yung, may isa pa eh, losing salvation? Sa palagay nyo, ang kaligtasan ba ay nawawala? Hindi. Sino ang nawawala? Ang tao. Because salvation is a free gift of God. Andyan siya lagi, available lagi yan doon sa tatanggap ng salvation. Pag tinanggap mo yung salvation, dapat mamuhay ka according to salvation. Hindi, fake po yun once saved, always saved ako, tapos namuhay ka sa kasalanan. Sabi nga sa James, work out your salvation. Ipakita mo na ligtas ka. Kaya sabi ni Jesus, you are the salt of the earth. Ikaw ay asin. Ikaw ay liwanag. O, di ba? So, kailangan natin ang investigation. O. Tapos yung mission of evangelism. Tayo ba ay nag-evangelize? Ito yung kulang natin. Na pagyayamanin ho talaga natin. Okay. Ito yung isang kulang natin sa BICCM. Kaya itong ibinigay sa akin ng Panginoon na nakapahayagan na sa totoo lang, doon sa may mga edad na medyo kinukonsider ko na, pwede pa naman sila kasi alam niyo mga kapatid, si Moses, nung ginamit ng Diyos, 80 years old na po siya. 80 years old na siya. Sino po dito ang 80 years old na? Pakitaas ng kamay. 80. 80 years old. Okay. Okay. Yung 80 years old, wala pa po dito ang 80 years old. Baring 65 or 70. Sino 70? Nanay, 70 ka na po? Oh, hindi pa din. Si Nanay Naida, 71. Yan. Si Moses, nung ginamit ng Diyos, para pakawalan ng mga Israelita doon sa Egypt, ay 80 years old po si Moses, matanda na. So, sa Panginoon, walang limit. Eh, lalo na sa mga bata pa, sa mga young people. Kaya, one day mag-aaral tayo mga kabataan. Magtuturo ako ng evangelism sa inyo. Okay, discipleship sa mga kabataan. Please, pag-ano po tayo. Umattend po tayo niyan kasi yun po ang isang malakas na ano sa akin ng Panginoon. Kasi kayo yung mga future leaders in the church. Darating, ay ako 60 na eh. Ikaw, Lian, ilang taong ka na, Lian? 20 lang. Pag edad ko na 80, ikaw ay 40. 30 ka lang. Siguro uugod-ugod. Ewan ko lang kung uugod-ugod na ako noon. Hindi na ako makapag-evangelize noon. Kayo na ang mag-evangelize. Kayo na magpapatuloy ng BICCM. Amen? Mga kabataan. Katulad ni Anthony. Magaling magsalita ito si Brother Anthony. Kailangan lang na ma-nurture kayo. Kailangan lang talagang maturuan, ma-disciple kayo. At kapag naging lifestyle nyo na mag-evangelize, that's the time
ng ating church ay lalago yan. Okay, magkakaroon ng youth service po dito sa church natin. Maring hapon, kayo na ang magpatakbo ng youth church in the afternoon. Amen? Palakpakan nun natin ang Panginoon. Nandito kayo, isang dito, mga youth. Hindi kasama si Sister Lynn. Diyan lang talaga siya mahilig pag-umupo. Pero one day, makikita niyo po na gagawin ng Lord dyan kung kayo ay magpapatray. Amen? Amen ba mga youth? So maganda po yung nag-evangelize, matuto kayong mag-share ng gospel, magpatanggap ng mga nais na tumanggap sa Panginoon. May paraan po dyan kung paano natin gagawin yan. Sa ngayon, parang hindi nyo alam, paano ba mag-share ng gospel? Parang ang hirap. Ini-invite nyo lang, pero hindi nyo nasishiran talaga ng gospel. Mas magandang nashiran nyo ng gospel para maintindihan nila. Amen. Katulad nung si Brother Russell at saka si Brother. Okay, nasirang ko kayo nung nakaraang linggo. Okay. Naintindihan nila. Okay, nag-church sila. That's the time na magsisimula kayong maging church member. That's just sa church membership din ay meron pang orientation dyan kung paano kayo talaga maging member. Di pa kayo na-baptize. Yan. Water baptism, kailangan maintindihan ninyo. And then, doon, malalaman nyo na nagsisimula na pala ako maging disciple ni Jesus. Nagsisimula pa lang hindi pa talaga genuine disciple. Kasi, susubukin pa ang inyong buhay. Dadaan pa kayo sa maraming trials sa inyong mga buhay. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan. So, yan, ang contribution natin sa yung pagpapatrain natin being a disciple of our Lord Jesus Christ, evangelism and discipleship. Okay. The last one is the structure and the government of... Ang church ba ay merong structure? Meron po, di ba? Pinag-aralan natin ito, merong structure eh. Jesus is the head of the church. The pastor is the leader of the church. Jesus is the head. The pastor, the senior pastor is the leader of the church. And then, merong grupo po yan, mga board of elders and the deacons. Yan po yung structure of the church. Okay. Tapos, mga member. Okay. Tapos, yung government, yung pagmamanage ng church. It examined the church organizational structure, leadership, and governance. Pag-aaralan, ano bang uri ng church yan? Kaya ikaw, pag pumasok ka sa isang church, pag-aaralan mo talaga ang ano bang uri ng structure ng church nito? Ano bang klaseng leadership ang church nito? Ano bang governance? Ano bang pinapatupad? Ano ba ang pinapractice ng church nito? Yan po yung ecclesiology. Kung titingnan natin, marami, ano? Okay, marami. Marami tayong matutuntunan sa ecclesiology. Okay. So hanggang dyan na lang muna. Kasi mag-aalauna na. Gusto kong maging stricto ako sa time. Gusto kong maging lifestyle po natin na pagdating ng 1 o'clock nakakain na tayong lahat kasi may meeting pa. Actually, may meeting mamaya ang council. May meeting po yung mga officers ng church na ito mamaya. Mga council lang po, please. Marami tayong mga pag-uusapan kasi every first Sunday of the month, yun po ang meeting ng council ng church. So, maring may meeting din ng mga youth, pero iba po yun. Okay. Mamaya, may fellowship din ng mga youth, pero ang council may meeting din po. So hanggang dyan na lang po muna at isusunod po natin sa susunod ang iba pang mga naiwan po nating pag-aaral regarding ecclesiology. Thank you, Lord. Salamat po ng maraming. Let's bow down our heads. We give you praise, Lord. We give you the glory. Thank you, Lord, sa kaunawaan na binigay mo po sa amin, Panginoon, sa umaga ito. Buksan mo pa ang aming kaunawaan. Pag gusto namin maintindihan ang pag-aaral hinggil sa ecclesiology, Panginoon. The study of the church. The function of the church, Panginoon. The purpose of the church. The structures and the governance of the church, O God.
Help us to understand para maging genuine member kami or disciple of our Lord Jesus Christ in the church, in this DICCM Church, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama. Dinatakila ka namin, pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Tayong lahat po ay tumayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.